Hindi huhupa ang galit ng tao hanggat hindi nakakauwi ang dating Pangulo. Ito ang pahayag ni VP Sara sa unang anibersaryo ng pagsuko kay FPRRD sa ICC. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Pinangunahan mismo ni Vice President Sara Duterte ang misang idinaos dito sa San Pedro Cathedral sa Davao City kaninang tanghali para ipanalangin si FPRRD sa nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Recently, ng mga taga-suporta ni Tatay Digong na karamihan ay nagsuot ng berding damit. Kasabay ng unang taon ng pagkadakip ng dating Pangulo, hiling ng mga suporter ang maayos niyang kalusugan at mabsweldo sa kanyang kasong crimes against humanity. Hinihiling natin sa ating Panginoon na makauwi na sa lalong madaling panahon ang ating mahal na Pangulo dahil miss na namin siya dito sa Davao City. And alam niyo sa kalagayan niya ngayon, sa katandaan niya, dapat nandito na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya dapat nakakulong. Pagrespeto sa soberanya ng Pilipinas naman ang panawagan ni VP Sara sa unang anibersaryo ng pag-aresto sa kanyang ama. Ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Sa ambos interview, sinabi rin ng bise, maraming Pilipino, hindi lang ang mga Davaoenyo, ang galit sa pag-aristo sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Tinaligsa rin ng bise ang tugon ng administrasyon sa crisis sa Middle East. Dapat kung 2028 pa lang na naghanda na ang pakahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang na solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Sa inilabas naman ng payag ni Davao City 1st District, Representative Paulo Duterte, sinabi niyang nakakukit na sa kasaysayan ng mga Pilipino ang naging pag-aristo kay FPRRD. Aniyan, naging tapat ang pamilya Duterte sa pamilyang Marcos. Pero pagtataksil raw ang naging sukli nito. Inalala ng kongregista ang mga ginawa ng kanyang ama sa pamilya ng Pangulo. Kabilang narito ang pagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa libingan ng mga bayani. Naniniwala rin si Congressman Pulong na hindi bulag ang mga Pilipino at mismong sila ay saksi sa pagtataksil ng mga Marcos. Wala pang payag sa ngayon ang Malacanang tungkol dito. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao. Inalampag ni Senador Robin Padilla ang Korte Suprema na desisyonan na ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto kay FPRRD. Kasabay ito ng unang anibersaryo ng pagdakip at pagdala sa The Hague sa dating Pangulo, kaugnay ng kasong crimes against humanity. Sumama si Padilla sa Thai Kami Naman Movement na nagsumite ng karagdagang 70,000 pirma sa SC para hilingin ang pagpapalaya kay Duterte. Dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, isang taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil isang taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na
na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga. Kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.